Hi, magandang umaga po sa inyong lahat. My name is John Kevin Paunel at nandito po tayo ngayon sa Tierra Rica Subdivision, which is located here in Barangay Malpitic, City of San Fernando, Pampanga. At nasa harap po tayo ng Shara Model Unit, which is a two-story single attached na meron po minimum lot area na 100 square meters at floor area na 89.73 square meters. Meron po itong 3 bedrooms, 2 toilet and bathroom at 1 carport. But before we proceed on the further details of this model unit, if hindi ka pa nakasubscribe, please click that subscribe button and hit the notification bell para ma-update po kayo sa mga susunod nating videos. Alam ko pong excited na sila, kaya wag na po natin patagalin. Let's begin. So, Shara Model Unit is a single attached. Para sa mga nakasubaybay na at first time po manood po ng ating videos, lagi pong dinidiscuss kung ano po ang ibig sabihin ng single attached, which is a single family home or single structure na nakasagad po yung mismong bahay doon sa property line. Kaya nagkakaroon po ng firewall na kagaya po nito. So makikita po natin na ang Shara Model Unit is a combination of white and blue color accent. Napakaaliwalas niya po. Meron po siyang steel railing sa upper part at makikita po natin yung frontage natin dito sa Shara Model. Meron po siyang estimated na sa 3 meter setback or frontage. Pagkatapos, dito naman po sa ating kanan, this is a carport, covered carport po siya. Makikita po natin na meron pong nakagarahe po dito. Kasya po, isa, of course, SUV, and this time, ito po, ano siya, Innova po ito. Pwede pa naman magkasya po yung mga van. So medyo lalagpasan lang konti. Hindi na po kayo magpapagate kapag ganun. So dito po makikita po natin, paved na po yung ating carport. And of course, hindi lang po kita dito sa tinuturo ko po, meron po siyang outlet po dito, electrical outlet. And then, so bago po tayo pumasok sa loob, check muna po natin yung iba pang details outside. So, tingnan po natin dito sa gilid. So, dito naman po makikita po sa right side po ng Shara Model, meron po tayong estimated na nasa halos 2 meters setback space. At pagpunta pa po natin dito sa likod, estimated, ayan po makikita po natin dito, nasa 2.5 meters space din po yung setback, na kung saan pwede nyo gamitin ang space na to as your dirty kitchen or extra room. Well, nasa inyo po kung paano nyo gagamitin yung mga available spaces. At kapag proceed po natin dito, so makikita po natin we have our steel back door. Meron po siyang canopy, of course. At ito po yung mga bintana po natin na ipapakita po natin later once we enter the unit. Elevated yung doorstep ng ating back door. So medyo spacious po yung sa likod. So balik po tayo sa harap, check po natin yung other details. So makikita po natin na yung ating main door, it is a steel door. Kagaya po nung back door na nakita po natin. And elevated na rin po yung ating doorstep. So pasok po tayo sa loob para makita po natin yung interior details. Sa pagpasok po natin dito sa interior details ng Shara Model, ang una po natin mapapansin po dito is the flooring. So ceramic floor tiles po yung ginamit. And open concept yung space, ibig sabihin wala po siyang masyadong partition. Yung height floor to ceiling, estimated mga nasa 9 feet po. And in this area po, this will be your formal living area. Makikita po natin dito, kung isasagad po natin, wala po itong shelves na to, pwede pa siya mga 3-seater sofa. Well, nasa inyo naman paano nyo gagamitin yung spaces po natin. And also, we have our center table here. Dito naman po sa right side po natin, this will serve as your formal dining area. Since open concept po yung ating space dito, makikita na po agad natin yung main kitchen. Na meron po siya naka-install na granite counter and yung ating stainless steel sink. Meron na rin pong wall cladding po dito. Dito po, above the main kitchen countertop, meron po tayong 2-panel sliding glass window na meron na rin pong screen. Kaya meron po siyang natural lighting dito. Yung ating main switch breaker, on top na rin po siya ng ating main kitchen. Yung palang pader po nandito, yung mga wall po are white finish. Meron na rin po tayong bintana po dito. So dalawa po, isa po dito sa left side tsaka dun sa right side. Yung bintana po na ginamit dito or naka-install is a 2-panel sliding glass window. All windows, meron po siyang screen. And dito rin po sa ground floor, nabanggit natin kanina na may dalawa pong toilet and bathroom. So this is our first toilet and bath. Lahat po ng mga pintuan dito, sa toilet po natin, sa mga bedrooms natin, pocket doors po yung ginamit. So, solid wood pocket doors po siya. At pagpasok po natin, ganito po kaaliwalas
yung espasyo ng ating toilet and bathroom. Estimated, mga nasa 2.5 meter by 1.5 meter yung dimension. Meron tayong naka-install na wall mount lavatory, water closet, meron pong wall niche dito kung saan pwede nyo ilagay yung soap. Makikita rin po natin na meron pong accent kasi ito po, meron pong wall tile cladding dito na checkered yung design, and ito naman po yung merong mga lines. And sa area na ito, itong part na to sa toilet po, elevated siya ng mga nasa 1 inch. And then dito naman po, pababa po siya. This will be your shower area. May main drain dito, may tissue holder, soap holder, and another wall niche dito. And this is our shower. Meron na rin po tayong 2-panel sliding glass window dito na nagbibigay po ng natural lighting. Okay, so nakita na po natin yung ground floor details. Bago tayo umakyat po, banggitin ko lamang po yung po natin, staircase. Medyo malapad po siya, mga nasa 1 meter rin po yung lapad niya. Yung handrail po natin are wood handrail. Tapos meron po siyang black steel na railing. So let's go upstairs at pag-usapan po natin yung mga available rooms. So sa pag-akyat po natin, napansin ko rito na meron tayong vertical fixed window. Kaya meron din pong natural lighting dito sa ating staircase. At pag-proceed po natin dito sa flooring po natin, same po ng tiles na ginamit. Kung ano po yung tiles sa ground floor, ganun din po yung tiles dito sa second floor. Concrete slab po yan. Yung mga partition po natin, etong part which is the toilet, ito sa bandang kaliwa po, concrete. Pero dito po doon sa mga partition po natin, hindi siya concrete, probably mga gypsum board po siya. Okay, so before tayo pumasok sa mga rooms natin, check muna po natin yung ating second toilet and bathroom, which is a common toilet and bath. So pocket doors din po siya, kagaya po nung ground floor toilet and bath. Kagandahan kasi nito na ma-maximize yung available space kasi kapag yung hinihila siya or tinutulak, yung spasyo nakakain. Unlike ito, ni-slide lang. At pagpasok po natin, we also have our wall mount lavatory, the water closet, the tissue holder. The difference po yung wall tile cladding natin. Pa-horizontal siya. Yung kanina kasi sa ground floor, ano siya, pa-vertical. And dito po, wala siyang elevation dito. So, dalawa yung drain natin, isa dito sa right side ko and dito sa left side kung saan nakatutok sa shower area. May soap dito. And the difference nung kaninang toilet sa ground floor, may wall niche dito. Ibig sabihin yung parang pausog. Para pwede kayo magpatong ng mga shampoo, mga toiletries. So dito, isa lang. Dito sa may bandang shower area. And also we have our 2-panel sliding glass window with screen na rin po siya. Okay, baka may magtanong po kung meron pong abang for electrical outlet for water heater. So wala po siya dito. So just in case na yun nga po, prefer po ninyo, pwede naman po kayo magpa-install kapag na-turn over na po yung unit po sa inyo. Okay, so check naman po natin yung mga available rooms. So this is our first bedroom and I guess this will be the master's bed kasi ito yung pinakamalaking spasyo sa lahat. So makikita po natin dito na queen size bed yung ginamit. So ito yung room na malapit po sa bandang carport. So ideal po ito kung sakali po na magpapa-extend sila kasi ito yung master's bedroom po natin. Since nakadikit po siya sa ating carport, pwede ko kayo magpa-balcony. Tapos dito sa frontage natin, since medyo malawak naman po yung ating frontage, so pwede nyo pa siyang i-extend yung room po natin dito. So may space pa tayo dito, mga estimated, mga nasa around 14 inches. And then dito naman po, may space pa tayo for a side table. Yung mga bintana po natin, ayan, meron tayong awning type window dito with screen. Dito naman po, 2-panel sliding glass window. Another 2-panel sliding glass window doon sa above our bed frame. Tapos may fixed window dito. And ito po, meron po siyang abang for aircon. Ayun po. So may abang po siya ng split type aircon. So this is our first bedroom. Check naman po natin yung second bedroom natin. Ayan, nakalimutan banggitin. Ayan, so pocket doors din po siya. So lahat ng mga pintuan dito are pocket doors. Check naman po natin yung ating bedroom number 2. So dito sa bedroom number 2, gumamit sila dito ng single size bed. Pwede pa siya actually ng double size. Tapos meron ka pang space for a cabinet or side table. So medyo spacious naman po siya. Yung height floor to ceiling dito sa second floor, estimated mga nasa 8 feet po yan. White finish din po yung ating mga pader. Yung bintana po dito are 2-panel sliding glass window with screen. So hindi ko makita yung electrical outlet So possible, yun nga, probably dito sa likod ng kama.
Pero normally po kasi, each room, meron po silang dalawang electrical outlet. So we have checked the bedroom number 1 and bedroom number 2. Check naman po natin yung final bedroom, which is the bedroom number 3. So dito lang po siya sa kabila. Pocket doors din po yung ginamit. So dito naman po, gumamit sila ng mga double size bed. Ayan po siya. So medyo may konti pa siyang room dito. Mga siguro probably almost 12 inches din. Tapos setback kapag itong kama na double size nakasagad, mga nasa mahigit 1 meter din siya. Kaya may enough space ka pa for a cabinet or side table. And meron din tayong 2-panel sliding glass window dito. Wala siyang abang for split type aircon, so check natin. Meron po. Nandito po siya sa likod ng cabinet. It is safe to assume na lahat po ng rooms meron siyang abang ng electrical outlet for the air condition. So nakita na po natin yung interior and exterior details of the Shara model unit. Let's go at the front. Tapos pag-usapan po natin yung other details. So nakita na po natin yung mga details po. And then yung amenities na meron tayo dito sa Tierra Rica subdivision, we have the basketball court, the badminton or tennis court, tapos meron na rin po tayong clubhouse dito. Ang kagandahan ng location po nito, very close po siya sa NLEX Mexico exit, sa MacArthur Highway. So from the subdivision going to MacArthur Highway, estimated mga nasa 3 minutes drive lamang po. Sa harap lang po siya ng Tourism Road. So pwede kayong mag-expressway, pwede kayong mag-MacArthur Highway. So marami po siyang access. At katabi lang po ito ng ginagawa na Malolos to Clark Railway. Kaya very accessible. At kapag ganun po na may mga government project within the area, may possibility po na mabilis yung pagtaas po ng value nito. Kaya napakagandang pong gawin na investment itong property nito. If you are looking for a 2-story na single attached, 3 bedrooms dito sa San Fernando, Pampanga. So if you have any question with regards to this project or this video na hindi ko po nabanggit, please don't hesitate na mag-comment sa ating comment section. Yung ating mobile numbers, mga contact numbers po, email, Viber, TikTok account, Facebook page is naka-indicate na rin po sa ating description box and even the computation. Available lamang po ito sa in-house at saka bank financing. So, dun sa preferred po nila ng Pag-ibig, hindi pa po siya available sa project na ito. Meron pa po tayong mga ibang models dito. Panoorin nyo na lamang po or browse nyo po yung aking YouTube channel para ma-access nyo po. So, yun lamang po. Once again, this is John Kevin Paunel. Maraming salamat po sa inyo pagsubaybay. Ingat and God bless po.